Praise God, glory to God. Sa paksa po na ating bubulayin sa mga pagkakataong ito, the important of prayer, ang kahalagahan ng panalangin. Ito po sa aklat ng Lucas chapter 18 verse 1, at sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manganglupaypay. Purihin ang Panginoon. Napakahalaga sa buhay ng bawat tao ang panalangin. Bakit maraming mga taong mga napapahamak dito sa mundo na ating kinabubuhayan? Ang dahilan ay wala silang panalangin. Hindi nila pinapahalaga ang panalangin. Kaya sabi sa aklat, dito po sa aklat ng Mateo, chapter 26 verse 41, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mangagpuyat kayo at magsipanalangin lagi upang huwag kayong mapasok ng masama. Mateo chapter 24 verse 41. Sabi ng salita ng Diyos, mangagpuyat nga kayo at magsipanalangin. Mateo 26 verse 41. 26 verse 41. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapat mahina ang laman. Bakit marami mga taong napapaham? Nasisira ang buhay. Yan ang trabaho ni Satanas, sirain ang buhay ng tao. Mga pamilya nasira. Dati ang ganda ng pamilya, ang ganda ng relasyon. Subalit na pumasok ang tukso, ang kasalanan, nasira ang pamilya. Kaya maraming broken family. Yan ang trabaho ng dyablo, sirain ang buhay ng tao, wasakin ang buhay ng tao. Kaya sabi nga nila, ang pinakamalakas daw na bagyo, yan tukso. Kasi yan, sa pamagitan ng tukso, maraming mga pamilya, sambahayan ng mga nawasak. Yan daw ang pinakamalakas na bagyo. Totoo nga naman, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sa isang tao, lalo na sa mga believers, sa mga Kristiyano, dapat lalo nating bigyan ng panahon o bigyan natin ng pagpapahalaga yang prayer. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, magsipanalangin, mangagpuyat kayo at magsipanalangin para wag pasukin ng masama, wag mapasok ng tukso. Ibig sabihin, pag tayo nagkulang sa panalangin, wala na tayong panahon sa panalangin, diyan papasok sa iyo yung atake, pag-atake ng masama, pag-atake ng dyablo sa buhay mo. Para bagang binibigyan mo ng panahon ang kaaway. Kaya sabi, huwag nating bigyan ng puwang ang dyablo ninang daan man, mga kaibigan at mga kapatid. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya, pag nakita mo at naunawaan mo sa buhay mo na ang prayer ay napakahalaga sa buhay mo,
tratrabahuin mo ang panalangin. Bibigyan mo ng panahon ang panalangin. Kaya bakit mahalaga? Ang prayer sa atin bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, number 1 upang tayo makaiwas sa masama. Upang tayo makaiwas sa tukso. Kaya ang mga napapasok ng tukso, bunga na sila ay wala ng panahon at nagkulang na sila sa panalangin. Prayerless na ito. Ibig sabihin, prayerless na sila. At ang Panginoon, nang siya ay magkatawan tao, nanirahan dito sa mundo na ating kinabubuhayan, nagpakita siya ng halimbawa at pangunahing pagpapahalaga sa buhay panalangin. To God be the glory. Kaya mababasa po yan dito sa aklat ng Hebreo. Titingnan natin ang buhay, the prayer life of the Lord Jesus Christ. Sabi dito po sa aklat ng Hebreo chapter 5 verse 7, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan, makapagligtas sa kanya sa kamatayan at sa dinig dahil sa kanyang banal na takot. Yan ang prayer life ng ating Panginoon. Na siya ay narito sa lupa. Sabi, umaahon siya sa bundok ang Panginoong Jesus para manalangin. At siya'y talagang umiyak sa panalangin. Naghagulhol sa panalangin ang Panginoon. Nagmakaawa siya doon sa Diyos na Ama na tayong ito lamang ang makakatulong sa Kanya. Anak na ng Diyos yun. Galing sa langit. Pero ang panalangin, gayon na lamang ang kanyang lubos na pagpapahalaga sa buhay pananalangin. Kaya tayo po sa aming mga viewers at mga subscribers, kumusta po kayo? Ang inyong mga prayer life, baka ang iba sa atin ay abalang-abala na lamang sa mga bagay na pansarili. Abalang-abala sa paghahanap buhay, sa pagtratrabaho, doon pa lamang sa paghahanap buhay mo, sa trabaho mo, posibleng mapahamak na buhay mo. Pagka ikaw ay walang prayer, wala kang panahon ng manalangin, wala kang pagpapahalaga sa pananalangin. Tingnan nyo yung mga ginagawa nating public preaching sa mga sasakyan. Yung mga driver, mga konduktor na itinatakwil nila ang ginagawa nating mga preaching sa public, sa mga sasakyan. Ayaw nila ng panalangin, ayaw nila ng salita ng Diyos. Napapahamak sila. Yung mga bus na kalang mga sinasakyan, namamalaya na lang nila, tumatalo na sila sa bangin. Marami mga patutuong ganyan, mga kaibigan. Kaya sa aming mga kaibigan dito sa YouTube, pahalagahan natin ang prayer. Ang prayer, ito ay buhay natin. Prayer is our breath. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, the importance of prayer, number 2, sabagat we have spiritual warfare. Meron tayong spiritual na pakikipaglaban, spiritual na pakikipagdigma. Ang kalaban po natin ay espiritu. Hindi natin nakikita. Mahirap kayo makipaglaban ka na yung kalaban mo ay hindi nakikita. Ikaw nakikita, pero sila hindi mo nakikita. Dehado ka, logi ka. At itong kalaban po natin,
mga viewers at mga subscribers, ay espiritu, kapangyarihan ng kadiliman, kapangyarihan ng espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan, at ang pinaka-commander nila dito ay ang Diablo, si Satanas. Ang Diablo wala sa langit, ang Diablo ay narito sa lupa. Dito sa aklat po ng Efeso chapter 5 Ephesians chapter 6 verse 12, sa sulat ni Apostol Pablo, ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa sulat ni Apostol Pablo. Sapagkat ang ating pakikipagbaka, sabi, Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kaya ang ating pakikipaglaban, our spiritual warfare, sabi, sabagat ang ating pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo. Kaya ang ating pakipagbaka, spiritual, hindi ito labanan sa baril, sa itak, sa kamay, kundi sabi, sa espiritu, kundi laban sa mga pamunuan sa sanlibutan, di ba? Mga pamunuan na sanlibutan, minsan ginagamit ng Diablo para tayo hadlangan sa ating mga ginagawang mga public preaching, mga ginagawang paglilingkod. Kaya sa panahon ni Kristo, ang pangunahing hadlang kay Kristo, yung Haring Herodes, nung ipanganak pa lang Kristo, binabantaan ng patayin. Kaya sabi, kundi laban sa mga pamunuan, mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Sabi niyan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Espiritu. Laban sa panig ng kadiliman, sa panig ni Satanas. At si Satanas ay yan ang Diyos na sanlibutan. Corinto chapter 4 verse 4, na binulag ng Diyos na sanlibutan ito. Kaya pag ang relihiyon mo makamundo, makalupa, ang aral ng relihiyon mo makalupa, makalaman, yan. Ano yan? That is satanic religion, mga kaibigan. Kaya ang Diablo, sabi sa 12 verse 12 ng Revelation, bumaba sa lupa na may malaking galit, at malaki ang saklaw ng pandaraya ni Satanas. Sa aklat po ng Revelation chapter 12 verse 12 ay ganito ang ating mababasa sa sinasabi ng aklat ng Revelation. Sabagkat kaya't mga galak kayo o mga langit, kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Kaya narito, maging kamalayan po natin na kung bakit ang panahon natin ay lalong sumasama. Ang mundo ay sumasama. Ang tao ay sumasama. Sapagkat mayroon nagpapasama . Sino nagpapasama? Yung Diablo.
At nang makita ng dragon na siya ay inihagi sa lupa, nang makita ni Satanas siya inihagi sa lupa, narito siya sa lupa. Anong ginawa ni Satanas? Ay inusig niya ang babaeng nanganganak ng sanggol na lalaki. Yan. Yun ang ginagawa ni Satanas eh. Inuusig niya ang babae. Ang iglesia, meaning, inuusig niya ang iglesia. Pag nakikita yung iglesia, dumarami. Lumalago. Inuusig. Kaya tayo, inuusig tayo. Inaalipos na tayo. Ang mga preaching natin sa social media, maraming binabastos tayo. Eh, kasama yan. Kaya ang mga sugo talaga inuusig. Pag nasa tama ka, nasa tunay na paglilingkod ka, alagad ka ng Diyos o ni Kristo. Huwag mo usahan na meron ka maririnig na maganda sa tao. Lalo na sa mga false religion, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sabi pa sa 1 Peter 7 verse 8, mangagpuyat kayo at magsipanalangin sapagkat ang iyong kalaban na dyablo ay gaya ng liyong umuungal. Gumagala pala ito sa Satanas eh, umuungal eh. Kaya sabi sa 1 Peter, kayo'y magsitatag at magsipanalangin sapagkat ang iyong kalaban, 1 Peter chapter 5 verse 7 to 8, ganito ang sinasaysay ng salita ng Diyos. Ang ating kalaban ay narito, gumagala at humahanap na kanyang masisilip. Yan ang kahalagaan. The very important of prayer and our life. Pagka nasa puso natin yan lagi, nasa isip natin lang yan, meron tayong malalim at spiritual na kamalayan na meron tayong kalaban. Hindi ka magkukumpiyansa. Hindi ka magiging kalmada at panatag. Lagi mong ilalapit ang sarili mo. Lagi mong iluluhod ang tuhod mo para lumapit, makipag-usap, manalangin sa Panginoon. Kaya, pahalagahan natin ang prayer. Lalo na pagka tayo ay nasa loob ng iglesia. Why we need prayer? Number 1, upang makaiwas tayo sa lahat ng masama at mga tukso. Number 2, sapagkat meron tayong kalaban at pakikipaglaban. This is the spiritual warfare. Number 3, upang wag po tayong panghinaan ng loob. Marami, ang tao, talagang mahina. Pag may dumarating sa iyo ng mga atake o nakaramdaman, pag may sakit ka na, pag iisipin mo may sakit ka at may taning ka na, manghihina ang kalooban mo. Imbes na manghina ang iyong kalooban, umiyak ka na lang sa Panginoon. Lumuhod ka sa Panginoon. Magpatirapa ka sa Panginoon. Kaya sa aming mga kaibigan, kung kayo po ay nasa ganitong kalagayan, may sakit kayo, na pawang magdadala sa iyo sa kamatayan, may cancer ka na, may high blood ka na, marami ng komplikasyon ng katawan mo. Pag umasa ka sa doktor, may limitasyon. Pag umasa ka sa albularyo, wala rin yan. Pipirahan ka lang yan. No? Pero, the best way. Sabi sa Pilipos chapter 2 verse 10, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ng Panginoong Jesus. To God be the glory. Kaya sa content na ito, naway
maging challenge sa inyo, maging aral sa inyo. Bakit mahalaga? Why we need prayer? Number 3, upang wag tayong panghinaan ng loob. Gusto mong very strong ang iyong kalooban, very strong ang iyong pananampalataya, ang iyong spiritual na katauhan. Praise the Lord. Sabi, manalangin lagi upang wag panghinaan ng loob, upang wag manglupaypay. Kasi likas na tayo talagang mahina. Likas na tayo ay talagang mahina. Ang Panginoon nga, nagkatawan tao eh. Nakaramdam din ang Panginoon ng panghihina eh. Kalungkutan eh. Panginoon na yun eh. Lalo na tayo ng mga tao. Praise the Lord. Kaya para we strong our spiritual humanity, maging malakas ang ating kalooban, maging matibay ang ating kalooban, maging matatag tayo, anumang hampas ng mga pagsubok dito sa sanlibutan, ang ating gagawin, bigyan natin ng panahon, ang panalangin. Pahalagahan mo ang panalangin. Trabahuin mo ang panalangin. Yan ang buhay ng good man of the house. Ang mahal na Apostol Arsenio Perion. Talagang ang buhay ni Kristo, ang katauhan ni Kristo, ang kaisipan ni Kristo, ang ugali ni Kristo, makikita mo sa katauhan ng good man of the house, the Apostle Arsenio Perion. Kahit sa kanyang mga travel, ang mga paglalakbay, hindi niya sinasayang ang oras. Talagang kahit naglalakbayan sa kanyang sasakyan, nagpe-pray ang mahal na Apostol Arsenio Perion. Kaya ang apostol, very patron, halimbawa sa pananampalataya, sa paglilingkod, lalo na sa panalangin. Naging mahalaga sa kanya ang panalangin. Pansinin niyo, ang apostol, grabe ang kanyang pananampalataya sa panalangin. Kahit sa kanyang mga kasama sa paglalakbay ng mga Bible students, nung makaramdam mga apostol ng sakit, nagpa-pray siya. Sabi, Brad, meron siya kasamang Bible student no ministry. Ipag-pray mo ako, Brad. Yan. Pansinin niyo, kahit sa kanyang mga kasama, malakas ang kanyang tiwala na ang prayer is very effective. Prayer is very powerful. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya para tayo wag manghina. Ang paghina ng tao, ibig sabihin, kulang sa panalangin. Kaya yung panalangin, yan ang pinakasustansya, vitamina ng ating pananampalataya. Praise the Lord. To God be the glory. Pang-apat at panghuli. Bakit mahalaga ang prayer? Sapagkat ang prayer, dito pinaparating ng Diyos sa atin ang kanyang mga biyaya. Marami tayong mga kailangan sa Panginoon. Sa panahon na tayo lumalapit sa Panginoon, nagmamakaawa tayo sa Diyos. Diyan, bibigyan tayo ng Diyos ng mga biyaya. Marami tayong kailangan. Kailangan natin kalakasan. Kailangan natin kapayapaan, kaginhawahan. Kailangan natin ang mga bagay na material.
lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan din ang mga bagay na material. Maglalakbay ka, kailangan mo pamasahe. Praise the Lord. Kaya tayo na mga, lalo na tayo na mga kapatid, sa paglilingkod ay gugugol ka. E nasabi ni San Pablo, ako'y gugugol at pagugugol. Sa tuwing tayo lumalapit sa Diyos, wari bagang binubuksan natin ang kalangitan upang ibigay sa atin ang pagpapala ng Panginoon. Pag hindi ka nagpipray, parang sinasabi mong hindi mo kailangan ang tulong ng Diyos. Parang sinasabi natin hindi natin kailangan ang biyaya ng Panginoon. Sa Hebreo chapter 4 verse 16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa ang mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Lalo na pagka ang tao nasa kagipitan, mga pagsubok, doon talaga siya nangangailangan ng tulong at awa, biyaya na mula sa Diyos. Pero sabi, pagka tayo lumalapit sa Diyos, nagmamakaawa sa Diyos, nakikita mo lagi sa sarili mo, wala kang magagawa sa sarili mo. Tanging ang Diyos lamang ang mahabagin. Tanging Diyos lamang ang makakatulong sa atin. Lahat ng kailangan natin, tanging Diyos lamang ang magkakaloob nito para sa atin. Lahat ng tao sa mundo nabubuhay dahil sa Diyos. All the blessing from the Lord. Wala tayong sarili na pag-aari kahit ang buhay natin mula sa Panginoon. Sa Sipanyas 1:18, ang pilak, ang ginto, lahat yan. Ang may-ari niyan, ang Panginoon. Kung meron ka, pinagpala ka, pinagkatiwalaan ka lang ng Diyos. Kaya yung mga bagay na material, tayo mga kapatid at mga kaibigan, dapat pagdating sa Diyos, we are willing to give and support. Huwag kang matisod pagdating sa mga tulungan, mga ampagan, lalo na pag nagagamit sa gawain ng Panginoon. Bakit ka matitisod? If you love the Lord Jesus Christ, if you love God, you love the church, and you are willing to contribute, to support for the mission of Jesus. Kaya lalo na sa mga gawain, may mga contribution. Pero lahat na napupunta sa gawain na Panginoon. Kaya baga tayo naglingkod sa Diyos, tayo nagpipray, ipakilala mo sa panalangin lahat ng kailangan mo. Pag ang puso, nasa ng puso mo maglingkod, makapagtaguyod sa gawain ng Diyos, doon pinaparating ng Diyos ang kanyang pagpapala. Kaya sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, Philippians chapter 4 verse 6, ipakilala mo sa Diyos lahat ng inyong kahilingan. Lahat ng kahilingan natin, ipakilala natin sa Panginoon. Bagamat alam na ng Diyos ang lahat ng mga bagay, pero dapat mo pa rin sabihin at ipakilala sa Panginoon ang iyong kahilingan. Philippians chapter 4 verse 6, huwag tayong mga balisa sa anumang bagay, o di sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya sabi, huwag tayong mabalisa. Marami tayong nababalisa Kung ano ang kanyang kakainin. Nababalisa kung ano ang kanyang iinumin. Nababalisa kung ano ang kanyang daragtin. Diba? Lalo pagka may sakit ka.
Kaya doon sa mga may sakit ngayon, may kahilingan. Kung kailangan nyo ang aming prayer, sumasampalataya kayo sa aming prayer, mag-comment lamang po kayo. Comment, like, share dito sa ating programa. PMCC Karamuan. Ang iyong abang likod, ito ang aming mission. This is our duty. Ipag-pray ang lahat ng tao. Not only for the members. Kahit hindi ka kilala, we are willing to pray for your prayer request. Praise the Lord. Sabi ng Panginoon sa John 3:33, Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Bakit dapat tayo manalangin? Ang Diyos sumasagot eh. Masarap makipag-usap pag ang iyong kausap ay sumasagot. Walang gana kang makipag-usap sa kausap na hindi sumasagot. Diba? Sa tao, yan ang katotohanan. Pagdating sa Diyos, ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay nakikinig. Pero alam nyo ba, bakit may mga taong walang ganang mag-pray sa Panginoon? Kasi, sabi niya, marami na akong inihiling sa Diyos. Pero hindi nangyari. Lumuhod na ako mula sa labas ng simbahan hanggang altar. Nagkagalos-galos na ang aking tuhod. Ang kapal na ng kalyo ng aking tuhod. Pero wala namang Diyos na tumugon at sumagot sa aking panalangin. Alam niyo mga kaibigan, mga viewers, may sikreto yung prayer. Talinghaga nga yan eh. Sabi, sinalita ang isang talinghaga na dapat manalangin lagi para wag manlupaypay. Ang prayer may hiwaga yan. Hindi lahat ng tao, kahit gwapo ka, maganda ka, kilala ka sa lipunan, hindi yan basihan na pagka lumapit ka sa Diyos, mag-pray ka, didinggin ka ng Panginoon. Hindi yan ang basihan. Ano ang basihan sa prayer life? Para ang tao makapag-pray, makalapit sa Diyos na malaya, kailangan, una, malinis ang puso mo. Kailangan hindi ka nabubuhay sa kasalanan. Pagka makasalanan ka, kahit anong gawin mong panalangin, hindi ka magbibingi-bingihan sa iyo ang Diyos. Hindi ka papansinin ng Panginoon. John chapter 9 verse 31. Nalalaman namin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Dapat kung asino mong taong mga mananamba at gumaganap ng kanyang kalooban, siya ang kanyang pinapakinggan. Pagka tayo pala nabubuhay sa kasalanan, makasalanan ka, huwag mong asahan na ang Diyos ng langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay tutugon sa iyong panalangin. Magbibingi-bingihan ang Diyos sa mga panalangin mo. Bagamat ang Diyos ay hindi bingi, pero bakit ang Diyos hindi makikinig? Dahil pag nabubuhay ka sa kasalanan. Ang kasalanan, pag ang puso mo puno ng galit, puno ng inggit, kasakiman, pagiging makasarili, pagiging makalaman, kayabangan, kataasan, lahat na ng kasamaan. Yan, nasa buhay mo. Huwag mong asahan na pagka ikaw lumapit at nag-pray sa Panginoon, hindi makikinig sa iyo ang Panginoon. Kaya sa paglapit sa Panginoon, sisiyasatin mo yung sarili mo kung karapat-dapat ka. Awit 51 verse 17. Ang mga hain sa Diyos, bagbag na loob, at isa mapagsising puso o Diyos, hindi mo wawaling kabuluhan. Isusurrender mo muna sarili mo sa Panginoon. Lahat ng kasalanan mo,
Sasaliksikin mo yung sarili mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, patawad sa lahat ng aking kasalanan na ginawa ko sa iyong paningin, mula sa pag-iisip, mula sa aking pananalita at mga gawa. Praise the Lord. Isusuko mo yung lahat ng kasalanan. Pag alam mo ng mali, huwag mong gawin. Huwag mong sadyain ang paggawa ng kasalanan. Kaya, lalo na tayo, pagka tayo ay nahugasan na ng kasalanan, nabautismuhan ka na. Lahat ng kasalanan mo, mula nang ikay mabautismuhan. Kung nabautismuhan ka, ang edad mo ay 40 anyos, 50 anyos, mula nung mamulat ka sa paggawa ng kasalanan, doon lahat yun, binura ng Panginoon ang kasalanan mo. Pinatawad ng Panginoon. Pero pagka tayo nahugasan na ng kasalanan, nabautismuhan na, dapat mamuhay na tayo sa buhay na matuwid, sa buhay na banal. Meaning, magpatuloy sa paglilingkod. Pero pagka umurong sa pananampalataya, nag-backslide, parang baboy na lumangoy sa putikan at hinugasan at pinaliguan, bumalik uli sa putikan, lumublob uli sa putikan. Yan ang kalagayan ng mga backslider. Yung mga backslider, yung mga tiwalag, parang baboy na lumublob sa putikan, sa putik ng kasalanan. Lumalangoy sila muli sa putik ng kasalanan. Yan ang kasanlibutan. Putik ng kasalanan na yan. Lubluban ng kasalanan, sanlibutan. Lahat ng inggit, lahat ng galit, kapuutan, hinanakit, kainggitan, gawa ng sanlibutan yan. Pero mga minamahal, ang Diyos, puspos ng kahabagan, kaawahan. Ang Diyos mapagpatawad. Kung tayo muling manumbalik at magbabalik loob sa Diyos. Praise the Lord. To God be the glory. Prayer is very important to each and everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Pag hindi ka nagpe-pray, ang tiwala mo sa sarili mo, busy ka sa trabaho, busy ka sa mga bagay na makasanlibutan, busy ka sa sarili mo, pag inatake ka ng kasamaan, ewan ko sa iyo kung makakabangon ka. Bakit? Wala kang panalangin. Kaya tayo mga kapatid at mga kaibigan, na ipakita ko sa inyo the importance of prayer. Praise the Lord. Prayer, it is the breath of the Christian people. Hininga ng Kristiyano yan, mga Kristiyano. Hininga. Pag ang tao hindi na humihinga, deadball na, patay na, dapat na yang ilibing. Bakit? Babaho yan. Di ba? Pag hindi na humihinga. Ang isang mananampalataya, pagka hindi nagpipray, meaning patay na yan sa pananampalataya. Physically buhay, but spiritually patay na sa pananampalataya. Walang act of faith, sabi sa Santiago chapter 2 verse 26. Ang pananampalataya na walang mga gawa, patay. May pananampalataya, pero walang gawa.